Ang tunay na iglesia raw ay hindi nakikialam sa mga gawaing panlupa. Siyempre, ang tinarget nung nag-comment dyan ay yung rally ng INC. Yung pinag-uusapan natin noong January 13. Ito ang tanong, sa anong batas ng Diyos nakalagay na kapag nagkatipon ang mga mamamayan, halimbawa nagrally, ay nangangahulugan iyon ng pakikialam sa gawaing panlupa? Gusto niya kasing palabasin na hindi gawaing makalangit o panlangit yung magrally. Sa anong berso ng Biblia yon mababasa? Nangangahulugan ba na kapag nagrally ang mga kumikilala sa tunay na Diyos, ay pagtalikod na yon sa Kanya? Pagtatakwil na yon sa Diyos at pagyakap na sa gawaing hindi panlangit? Mali kasi ang gamit sa berso nung nag-comment. Dapat niyang maintindihan na hindi lahat ng ginagawa natin sa lupa, bagamat nasa lupa tayo, ay gawaing panlupa na lahat. May mga ginagawa tayo dito sa lupa na maikakategoryang gawaing panlangit. Halimbawa, pag-aasawa. Gawain dito sa lupa yan. Bakit po? Dito lang naman kasi may pagkakataong mag-asawa ang tao, di po ba? Dahil sa langit, walang pag-aasawahan. Pero yung pag-aasawa ay maikakategorya sa dalawang uri. Makalupa o makalangit, di po ba? Kailan magiging makalupa ang pag-aasawa kung iisipin po natin kung pakasusuriin ng bukasang isipan? Kung mali ang paraan ng pag-aasawa at hindi ayon sa batas ng Diyos, may tawag nga dyan makalaman, gawain ng laman, makalupa, hindi makalangit. Ganun po yun Halimbawa dyan, yung nagsama bilang mag-asawa, hindi naman kasal. O kaya, nagpakasal, yung magkaparehong lalaki, magkaparehong babae. Yan yung makalupang gawain, hindi makalangit dahil labag sa batas ng Diyos. Huwag namang magagalit po yung tatamaan. Alin namang pag-aasawa ang makalangit, di yung ayon sa prinsipyo o batas ng Diyos, makalangit yun, bagamat dito sa lupa isinagawa. Ganun po yan Ganun dapat unawain ang ganitong mga pinag-uusapan Marami pang halimbawa yan Halimbawa, pag-aaral, pwedeng maging daan at magamit sa pagpapaunlad ng relasyon o pagkakilala sa Diyos. Makalangit na gawain yan. Pag ginamit mo sa masama, yung pinag-aralan mo at natutunan, panlupa na yan, umakalupa. Yung pagtatrabaho, kung sa masama ginagamit, nandaraya halimbawa, ano pa tawag dyan? Panlupa, makalupa. Pero pag ginawa yan at ginamit sa kabutihan, panlangit na gawain po yan Pagboto, nakalagay sa Biblia, magkaroon kayo ng iisang paghatol, panlangit na gawain. O subukan yung magkanya-kanya kayo. Benta mo, boto mo. Magpatayan pa. Ano tawag po doon? Makalupa. Pagsasalita, baka mura ka ng mura. Hindi makalangit yan. Pang-impyerno yung bunganga mo, epipanya. Pakikitungo sa magulang, bastos ka at walang respeto. Panlupa at makalupang gawain. Pero, sinunod mo yung aral ng Diyos na pag-ibig sa magulang, makalangit na gawain yan. Paggamit ng social media, sinang-ayunan mo at nilike yung gumagawa at nagpo-post ng masama, makalupang gawain yon. Pero, dinisiplina mo ang sarili mo at ginamit mo ang social media para lalong matuto ng katwiran at ng tama, makalangit na gawain ang tawag dyan. Yung pagsamba mismo, sino ba ang sinasamba mo? Kung ang sinasamba mo ay hindi tunay na Diyos, makalupa yan. Ito naman ang ilang sertipikadong panlupa, makalupang gawain, pagsusugal, paglalasing, paglaban sa gobyerno, paglapastangan sa mga umiiral na batas ng pamahalaan, lalo na sa saligang batas, lalo't hindi naman labag sa batas ng Diyos. Pagpapakalat ng fake news, paghahasik ng takot sa mamamayan, pananawagan ng pagkakawatak-watak, panunulsol na gumawa ng masama. O ilang halimbawa lang po yan. Baka naman hindi pa yan naintindihan nung nagkomento. Ganito na lang para sa'yo. Anumang gawain na makakaagaw ng iyong pagmamahal at pagsunod mo sa Diyos ay gawaing panlupa o makalupa. Diyan ka pinagbabawalan ng Diyos na makibahagi o makialam.
mag-focus ka sa gawaing panlangit. O balikan naman natin yung rally na isinagawa sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo. Paano naman naging makalangit yon? Simple lang po yan. Number 1, bakit ba isinagawa yon? Gusto kaya ng Diyos yung dahilan ng pagsasagawa nun? Number 2, paano isinagawa yon? Number 3, nasunod ba yung polisiya o batas ng Diyos sa pagsasagawa nun? O sagutin po natin. Sagutin natin yung unang tanong na kung bakit isinagawa yon. Nasa streamers naman po mababasa po ninyo Nasa placards ng kapatiran, nasa tarpaulin, at isinigaw ng mga nagsalita sa entablado. Ano po yon? Kapayapaan, pagkakaisa, magkasundo yung mga lider ng bansa, unahing solusyonan at atupagin ang mga problema ng bansa, lalo na ang pangangailangan ng kapuspalad na mamamayan. Pagkakaisa, hindi mang isa. Ito ang tanong dyan. Ang mga yan ba ang gusto ng Diyos? Ano sa palagay po ninyo? Nakalagay sa Bible na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Lilitaw na nagamit pa ng Iglesia ni Cristo ang National Rally for Peace para isigaw nila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang gusto ng Diyos. Ano ang tawag po doon? Makalangit na gawain. Ganun lang naman siya iintindihin kung bukas ang isip. O kailan naman po magiging makalupa ang rally na yon kung sakali? Kung baliktad na ang ginawa at hiniling ng INC, kung isinigaw na nila doon, napalitan na ang gobyerno at kung ano-ano pa, manghikayat na ng kaguluhan, panglupa na po yun kung atin pong susuriin. Pangalawang tanong, paano isinagawa yung rally? Kayo ang saksi. Ginawa ito sa napakamapayapang pamamaraan. Hindi gumamit ng violence ang INC. Masaya ang mga dumalo. Parang nagpipiknik Nasunod yung batas ng Diyos na gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Nasagot na rin yan yung pangatlong tanong. Dinatnang malinis ang lugar kung saan sila nagrally. Iniwan nila na mas malinis pa. Saan ka pa? Parang walang nagrally Subukan yung iba ang gumawa niyan. Parang war zone na iiwan yung dinatna nilang lugar. Iilang piraso ang nagrally. Nako, yung iniwang lugar parang dinaanan ng pagkalalakas ng mga bagyo. Eto pa, bakit napilitan ng INC na pangunahan ng National Rally for Peace? Para maging malaya at ligtas sa anumang gulo ang ginagawa nilang pagsamba, gathering, pananalangin, paglilingkod at iba pang gawain nila sa iglesia. Kaya kung susuriin talaga natin, kung lalaliman po natin ang pag-aaral sa bagay na ito, lumilitaw na yung rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo ay paraan pa nila para maipagpatuloy ang paglilingkod nila sa Panginoon Diyos na kinikilala nila. Ganyan po yan pagka ating pinag-aralan Hindi na nila hinintay na magkagulo pa tayo at mawalan sila ng kapayapaan sa mga obligasyon nila bilang Iglesia ni Cristo. Kapag inatupag ng gobyerno at nasolusyonan ang mga malalalang problema ng bansa, ay magiging maayos din at maalwan ang bansa natin. Uunlad, makikinabang ang lahat, pati ang iglesia, pati ang kapatiran. Yun nga ang dalangin nila lagi na ang bansa natin ay maging maayos para pakinabangan din ng kapatiran. Kaya kumilos sila, nagpakatalino sila, pinakilos ang kapatiran. Kailangan nilang manguna sa ganung gawain. May nanguna bang iba? Wala. Kaya nga sila pinasalamatan at pinuri ng ibang mga tao na hindi nila kaanib. Sino ang nabigyan ng kasiyahan sa ganung pangyayari? Ang Diyos po. Dahil gusto ng Diyos na maging mapayapa ang mga nilalang niya. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng away. Pinupuksa niya ang mga gumagawa ng kaguluhan, pagkakabahabahagi